Pangalan ng mga kilalang kongresista lumutang sa joint affidavit ng mga ex-Marines. Umani ng matinding reaksyon sa social media ang paglabas ng page 15 to 16 ng joint affidavit ng mga dating Marines kung saan inilahad ang umano'y pag-escort at pag-deliver ng mga maleta na naglalaman ng pera ng ilang mambabatas na kanilang naaalala. Ayon sa dokumento, ang mga deliveries ay ginagawa umano sa iba't ibang lugar gaya ng House of Representatives, mga townhouse sa Forbes Park at maging sa mismong mga bahay ng ilang opisyal. Sa salaysay ng mga affayan, nakilala raw nila ang mga tumatanggap dahil madalas nila itong makita sa telebisyon o kapag kasama si Saldico. Pahayag mula sa affidavit, nakasaad sa dokumento. Nautusan din kami na mag-escort at mag-deliver ng iba't ibang laki ng malita sa mga congressmen or congresswomen. Nag-deliver kami mismo sa bahay ng ilan, sa House of Representatives, at yung iba ay kinuha nila sa Unit 8 o Unit 9 ng Polo Club Townhouse, Forbes Park. Mga pangalan na binabanggit sa affidavit, batay sa dokumento, ito ang mga opisyal na isinama sa listahan ng affidavit ng mga Marines. Ito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Unahin ko lang muna i-discuss ngayon. Quadcom. Yung bumerada kay Tatay Digong natin sa Quadcom. Kasama dyan si Ace Barbers. Sino pa? Ace Barbers. Dan Fernandez. Napagkom na. Joseph Paduano. Tatlo. Kasama ba si... Dali tinitignan ko kung kasama si Abante. Parang wala. Paduano kasama... Dan Fernandez, Ace Barbers. Ayan, Benny Abante kasama pala, number 1 si Benny Abante. Quadcom. So, ang hindi lang na dito, si Akop, di ba? 4 yung chairman ng Quadcom. Akop, wala na. So, number 1, Benny Abante, Ace Barbers, Paduano, and then of course Fernandez. yung iba i-vlog ko na rin na another vlog yung mga iba, basta 20 plus ito. Mahalagang tandaan ang mga pangalan sa listahan ay nakabatay sa salaysay ng mga ex-Marines at hindi pa napapatunayan sa korte. Okay, tama nga naman. May ilang opisyal na nauna nang tumanggi sa mga paratang habang ang iba ay wala pang opisyal na payag. Dahil sa paglabas ng dokumento, muling umigting ang panawagan ng publiko para sa masusing investigasyon, transparency sa paggamit ng pondo, pananagutan ng mga halal na opisyal, paglilinaw sa manoy maleta system. Okay, so tignan natin ang mga names of senators mentioned in the joint affidavit of ex-Marines na allegedly may mga mali-maletang deliveries. 1, 2, 3, 4. 4 na senador nakalista dito. Isa lang muna ang banggitin ko. Tito Soto. Of course, these are allegations. Please be responsible with your comments. But, come on, Senator Ping Lacson. Hindi pwedeng patay malisya. Ipatawag ninyo ang mga ex-Marines
They have to prove their allegations. Ano nga ulit ang motto ninyo, Senator Ping? Ang tama ay paglaban, ang mali ay labanan. Please put into action. Magbabantay ang taong bayan. Okay. So ito, ikinabit ni Dare to Us yung page 15 sa kanilang joint affidavit. Basahin ko ha. Kami, ayan, si Orbilio, Bolontate, Toby at iba pa kasama si Saldico ay nag-deliver kay Senator Tito Soto ng 5 large maleta sa kanyang opisina sa isang building sa Baclaran. Grabing maleta ito, no? Again, ulitin natin, these are allegations. Hindi pa naman lang walang prueba. Kasi ito, salaysay lang nitong mga Marines. So itong mga nababanggit na pangalan, talagang expected na yan na they will deny. So, sa korte, may 3 levels of court. Pinakamababa ang Court of Public Opinion. Tayong mga netizens, kanya-kanya tayo ngayon magbuo ng opinion, conclusion, kung sino ang nagsasabi ng totoo. Ang mga Marines ba? O itong mga napangalanan ng mga lawmakers na mag-todo deny? So, bahala na tayo niyan. Mayroong court of law. Yun na yung mga piskal, korte, hanggang makarating sa Supreme Court. Yan. Ebidensya ang kailangan. So, dito, sa Court of Public Opinion, kung ano lang yung ipresenta kanina, kung ano, yun na. Tayo na ang mga judges, mga taong bayan, kung kanino tayo maniniwala sa 18 Marines o sa mga mambabatas na magsabing I categorically deny, those are blatant lie, ganon. And ang pinakamataas na korte is Court of God or Justice, Judgment Seat of Christ. Nakikita lahat ng Diyos ang ating ginagawa. Makalusot ka man sa Court of Public Opinion, makalusot ka sa Court of Law, but sa Court of God, Judgment Seat of Christ, ay talagang darating ang panahon, may pagtutuos, may paniningil. Kaya, sige lang, yung mga gumagawa ng mga ito, deny ng deny, o di, sige, wala kaming magawa. Ito nga, sabi ni Senator Lacson, mahina daw, mahirap i-convict. Mahina daw ang ebidensya laban kay Romualdez. Di wala. Tapos sa Pangulong Marcos Jr. daw, walang link, walang direktang ebidensya, as in wala. O di wala. Hanggang Court of Public Opinion na lang kami. Sa aming mga puso't isipan, may mga desisyon na kami kung sino talagang mga utak, sinong na-involve. So sa Court of Law, wala kaming magawa. Kaya lang umaasa kami sa Court of God na darating ang panahon, pananagutin ng Diyos itong mga gumagawa ng mga ganito. So, Senator Tito Soto tumanggap ng, ano kayang reaksyon ni aside sa deny, ang kinakatakutan ko nito, yung patong-patong na kaso na isasampa sa mga 18 Marines. Kasi si Trillanes, magsasampa daw ng cyber level sa, So itong mga pinangalan ng senador, lalo na itong si Senator Soto, kaya ito? Magsasampa rin ba ng kaso? Let's watch and see. Ang pinakamatindi, yung pinangalanan nila mismo ang Pangulo.
sa dalawang residence niya, Forbes Park, 41 Forbes Park, at saka sa Paway, Ilocos Norte. Sabihin ko na rin, isang kongresista, presidential son, Sandro Marcos, pinangalanan din nila na nag-deliver sila ng maleta. No? Sino pa yung mga nauna ko nang nabanggit? Madam Chair, Stella Kimbo. May litrato eh. Maraming maleta ang nai-deliver. Hindi ko na mabilang. Basta, around 5. More than 5 ba? So, dito kay Senator Soto, allegedly, 5 malalaking maleta. Kung totoo ito, magkano kaya ang laman ng isang malaking maleta? Kasi, depende pala ang sizes ng mga maleta, hindi pare-parehas. Tapos, binibilang daw talaga yan, sabi ng mga Binibilang, tapos mamaya ibabalik.